Praise God. Good evening po sa lahat. At sino po yung excited na pag-aralan yung part 3 of our journey begins sa gabing ito? So before we start, let us pray. Lord, tinataas ka po namin, sinasamba, dakila ka sa lahat, Panginoon, O God. Ama, linisin po niyo ang aming mga puso, ang aming mga isipan sa lahat, O God, ng aming mga nagawang pagkakamali. And Lord, hayaan niyo ang iyong salita na siyang patuloy na mangusap sa gabing ito, Panginoon. Lord, mangusap ka sa pamamagitan ng iyong salita sa aming mga puso, Panginoon, O God. And Lord, hayaan niyo ang iyong lingkod na iyong gamitin sa gabing ito, Panginoon. Pagpalain ng iyong salita naming pag-aaralan sa gabing ito, O God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, let's start in chapter 2 of Mark today. So, in this chapter, Jesus made a big claims. May kiniklaim si Jesus na pwede niyang ikapahamak or pwede siyang patayin. So, this is a big challenge sa mga gustong sumunod sa yapak ng ating Panginoon or sino yung gusto, kung sino yung gustong sumunod bilang isang disciples niya, na bilang isang pastor, bilang isang propeta, bilang isang preacher. Hallelujah. Naalala ko, 'di ba? Nangyari rin sa mga disciples 'yun nung hinahanap sila na even Peter he denied Jesus. I remember nung nandun ako sa Tarlac na sa church namin doon, binabato po kami na every time na may gawain doon at nagpa-practice kami, binabato yung church namin. So a lot of people hindi po nila maintindihan kasi na kung ano yung ginagawa mo para sa Panginoon. Mahirap, hindi nila maintindihan yon. Hallelujah. Pero yung kiniklaim ni Jesus dito, it is just a claim. Claim is a words. It's just a word, kumbaga. Isang salita lamang na pwedeng mag-claim, ikaw, ako, pwedeng lahat. But the question is, did Jesus prove it? Hallelujah. So the story in chapter 2 begins with Jesus in a town kung tawagin ay Capernaum, Galilee. And then the people of this town or of this small town heard that Jesus was there, and then the crowd showed up. Pinuntahan nila agad si Jesus. And in verse 2, they gathered in a large numbers and there's no more room left, not even outside the door. Then he preached the word to them. Pansinin po natin, Jesus preached the word, and that's the Bible. And then remember in chapter 1, there were lots of miracles, lots of excited people, pero laging sinasabi ni Jesus, I came to preach, and he called for the miracles as signs. So we need to follow the signs. Though Jesus was there to preach the word, may isang tao na nangangailangan sobra ng miracle. Then in verse 3, some men came bringing to him a paralyzed man carried by 4 of them. Since they could not get into Jesus because of the crowd, kasi nga punong-puno yung bahay, punong-puno na wala na silang madaanan, they made an opening in the roof above Jesus by digging through it and lowering the mat the man was lying on. When Jesus saw their faith, he said to the paralyzed man, Son, your sins are forgiven. Pansinin po natin kung ano yung sinabi ni Jesus. Rewind po natin. Son, your sins are forgiven. Then the man showed up for healing, not forgiveness. Then the man is paralyzed. Clearly, his friends brought him to be healed. Tama po ba? But Jesus knows everything. No matter what you go through in life, ano man po yung pinagdadaanan natin, ano man po yung nararanasan natin, higit po sa lahat, alam niya kung ano yung mas kailangan natin. That is the forgiveness of Jesus. Na sa kahit ano pang bagay dito sa mundo, mas importante yung kapatawaran ni Jesus sa buhay po natin. And then tignan po natin ano nangyari after. In verse 6, now, some teachers of the law were sitting there thinking to themselves, why is this fellow talk like that? He's blasphemy. Who can forgive sins but God alone? Now, teachers of the law ay sila po yung mga responsible of maintaining God's truth. Unfortunately, we will find out soon na sila rin yung mga tao na self-righteous. Sila yung mga judgmental. Na karamihan, sa ngayon even now, na karamihan ng mga religious people o yung nagsasabing mga Christians ay may ganitong pag-uugali. Na minsan, makita nila na
yung kasama nila sa church is nakikipag-usap lang sa mga tambay o sa mga alam mo yun na hindi maganda kung ano yung pag-uugali nila, is nag-iisip na tayo kaagad ng hindi maganda sa tao na yon, sa ating kapatiran, na hindi po dapat ganon, na hindi po tayo dapat maging katulad ng mga self-righteous people, ng mga judgmental people. Pero at this point, malalaman po kasi natin at kailangan po nating maintindihan din po natin that the teachers of the law is ginagawa lang po nila kung ano yung trabaho po nila. Who can forgive sins but God? Which is tama po. So to claim to forgive someone's sins was to claim the authority of God. Na kung hindi yun totoo, it is blasphemy. Yun yung sinasabi ng mga teachers of the law. At alam lahat nila yon. And even Jesus, alam niya yon. Pero alam ni Jesus na yun ang iniisip nila. Take note. At nakita yon ni Jesus sa kanilang mga puso. And Jesus said to them, "Why are you thinking these things? Which is easier to say to this paralyzed man, your sins are forgiven, or to say, get up, take your mat, and walk." Hallelujah. Purihin ng Diyos. Gusto ko po yung tanong ni Jesus yan. Ni Jesus na sino, isipin po natin na ito, which one is easy to say? Your sins are forgiven. It's easy to say kasi walang makakapagsabi kung ito ay working or kung ito ay may katotohanan. Kasi as a human, what you saw is what you believe. So ang pinakamahirap dito na unawain nila ay God can forgive sins. Pero yung sabihin mo sa paralyzed na tao, get up and walk, take your mat, that is beyond our thinking. Kumbaga, eto na, dito na magkakaalaman kung totoo yung sinasabi mo. Kumbaga sa ganon, na ikakagulat ng mga nakakarami. So dito natin malalaman kung nagsasabi ng totoo, kung may authority si Jesus sa kung ano yung sinasabi niya. So in verse 10, Jesus continue, I want you to know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins. So he said to them, I tell you, get up, take your mat, and go home. He got up, took his mat, and walked, and a full view of them all. So ito yung nakaka-amaze, which is na-amaze lahat ng mga taong nandun na nakikinig. Hallelujah. And then they praise God, saying, we never seen anything like this. And now nakita nila at napatunayan nila na may katotohanan, may authority si Jesus, at doon nila naunawaan at naintindihan na may katotohanan kung ano yung sinasabi ng ating Panginoong Hesus. Praise God. So, which one is harder to say? Get up and walk, of course. Yun yung mahirap sabihin kasi nga ang tao is what you saw, what you believe. Hallelujah. Na tignan mo at pansinin po natin na yun yung kinamangha ng mga tao. Doon sila nagulat. Pero sinabi parehas ni Jesus yun. Why? Because Jesus wants them to know something. He wants us to know something about the Son of Man. So the term Son of Man is an important Old Testament title for the Messiah, the Savior. So when Jesus uses the title Son of Man to refer to himself, he's reminding the Jews that his life and ministry was prophesied, and then the Messiah had to be human. The Son of Man is a man, the Son of God is God. Then Jesus was both. So then the miracles was a sign pointing to his authority. So Jesus wants them to know that the Son of Man and then the human has authority to forgive sins. Hallelujah. So isang bagay na ang Diyos lamang ang makakagawa. And Jesus, ginawa niya yon. And he says the harder one, get up and walk. Ginawa niya yon as a sign. Remember, follow the signs where they are pointing, and this is a sign. And this is a sign clearly pointing to Jesus, who he is, and specifically to his authority. Nalaman po natin na ang authority nito, dati, ang authority noon is power of legitimacy, the right to exercise. At nakita natin dito that Jesus has the authority to forgive sins. Praise God. At kung mayroon po sa atin na nagsasabi minsan na hindi niya mapatawad yung sarili niya, even though alam natin na pinatawad na tayo ng Diyos, we don't have that kind of authority.
Remember, only God can forgive sins. At pinatawad ka niya, pinatawad ako. He paid for the full price. Then, our part is to accept kung ano yung katotohanan. Hallelujah. Take note, why this man was forgiven? Kasi nakita ni Jesus yung faith niya. Nakita ng Diyos sa puso niya yung faith. So, forgiveness comes by faith in Jesus. Your part and my part is faith. At pansinin din po natin that after the miracles, marami pa rin matitigas ang puso. And then they refuse to believe. Na understand po natin, intindihin po natin that the miracles don't produce faith, but faith produce miracles. Kaya marami pa rin tao na kahit nakakita na sila ng isang kamanghamanghang bagay na ginawa ng Diyos sa kanilang buhay, is hindi pa rin po sila naniniwala because wala po yung faith doon. Sabi nga niya that miracles don't produce faith, but faith produce miracles. Hallelujah. Continue in verse 13. Jesus is teaching beside a lake and he sees Levi working as a tax collector. So sino yung mga tax collector? Sila po yung corrupt men, overcharge taxes to the people. Sila yung mga nagbubulsa ng mga ekstrang pera. Kumbaga sila yung mga gahaman. Hallelujah. But Jesus approached Levi. Anong sabi ni Jesus? Follow me. And then Levi got up and followed him. So ngayon po pansinin po natin yung salitang follow me na ginamit din niya before, but this time invites sinners, isang masamang tao, and that is Levi, Then Levi's follow. Then when Levi invited Jesus and his disciples for dinner, mas marami pang pumunta ng mga bad people, mga katulad niya, mga sinners na sinasabi ng mga Pharisees. At yun yung mahirap intindihin ng mga Pharisees. So sila yung mga religious leaders, sila yung mga judgmental, sila yung mga self-righteous people na ang sabi nila, kung si Jesus is a good rabbi, bakit siya nakikikain or nakikisalamuha sa isang tax collector at sa mga makasalanan? Hallelujah. So in verse 17, pansinin po natin na nung marinig ito ni Jesus, at kung ano yung sinabi niya. It is not the healthy who need a doctor, but the sick. I have not come to call the righteous, but sinners. Remember this, Jesus chose the sinners like you and me, like Levi. Levi was a sinner at ganun din po yung mga kaibigan po niya. But ang masarap dito na talinghaga ni sinabi ng Panginoon, hindi pumunta yung mga doktor para sa magagaling or magaling na, kundi sa mga may sakit. Same with Jesus. He came to forgive and restore our sins, or restore the sinners like me and you, to make them righteous. Praise God. So righteous means right with God, like a relationship na maayos, na walang gap, kumbaga. Same thing sa isang relationship na may gap, may boundary, may wall, may mga nakaharang. So like our relationship with God, sins separate us because we did wrong. But the gospel, the good news that Jesus came to make us right again, and then He forgives our sins, He calls us righteous. Ang hinihingi niya sa atin is yung faith. And then we are righteous by faith. At ang nakaka-amaze dito, Jesus chose the sinners like you and me, and He makes them right. At kagaya ng mga disciples, sinend po niya para mag-share din ng salita ng Diyos, para ibahagi. That's our part, ibahagi kung ano yung naranasan mo sa Panginoon, na kailangan isabihin mo rin sa mga mahal po natin sa buhay, sa mga tao na nakakasalamuhan natin, kung gaano sila kamahal ng ating Panginoon. Yun yung part po natin. I-share ang good news sa lahat ng tao. Sabihin po natin na sila'y mahal ng Diyos. Ipakita po natin yung pagbabago sa ating buhay. Ang pinakamahirap po sa lahat is na minsan na madadala po natin sa Panginoon is ang our family. Kasi sila po yung nakakakita kung ano po yung ugali po natin. Hallelujah. And then, yun po yung dapat natin gawin. Kung mayroon pong alam natin na nagiging hadlang para hindi po sila maniwala sa salita ng Diyos, and
yun ay yung dati mong pamumuhay or dati nating pamumuhay, kailangan po tayong humingi ng kapatawaran or humingi sa kanila ng kapatawaran sa lahat ng bagay na dati mong pamumuhay or dati nating pamumuhay. And then we start to share the word of God sa kanila. Hallelujah, purihin ang Diyos. So dito na po ako magtatapos. Nawa po is ang lahat po ay napagpala, lahat po ay na-bless sa salita ng Diyos sa gabing ito. Praise God. At kung mayroon po dito na nakinig or first time po niyang nakinig ng salita ng Diyos at na-touch po at gusto po niyong ipanalangin po kita is sundan po lang po ninyo ako na sa panalangin ito. Kung gusto po niyong tanggapin ang Panginoon bilang isang tagapagligtas at Diyos ng inyong buhay. Hallelujah. Panginoon, pinupuri ka po namin, pinupuri kita. At inaamin ko, Panginoon o God, na ako'y makasalanan. Humihingi ako ng kapatawaran sa lahat ng aking pagkakasala. At naniniwala ako na ikaw ay namatay at nabuhay para sa akin. Tinatanggap kita bilang isang Panginoon at tagapagligtas sa aking buhay. Mula ngayon, ikaw ay manahan sa aking buhay at sa aking puso. Ito ang aking samot dalangin sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise God. And let us close sa ating closing prayer. Lord, salamat sa iyong biyaya, salamat sa iyong salita sa gabing ito. Salamat dahil ikaw po ang siyang naitaas sa bawat isa. Salamat, Panginoon God, dahil ikaw ang patuloy na nagtuturo sa pamamagitan ng iyong salita sa aming buhay. Hallelujah. Ikaw po ang nagmumold sa bawat puso po namin, Panginoon, upang ito ay palaging may tama, Panginoon o God. Tulungan po ninyo kami. Tulungan po niyo ang bawat isa, Panginoon o God, na patuloy na may pakita ang iyong pagmamahal sa bawat isa, Panginoon, at hindi ang aming kahinaan, Panginoon. Salamat sa iyo. Sa iyo po namin binabalik lahat ng papuri pa. Salamat. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless po sa ating lahat. Hallelujah.